Lampas taong baha naman ang nanalasa sa malaking bahagi ng Bacolod, kaya may mga residenteng umakyat ng bubong at nagpasaklolo. May mga bahay ring tuluyang inanod. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, unti-unti nang nag-subside ang tubig baha sa ilang barangay dito sa Bacolod City, ngunit ang mga residenteng lumilikas patuloy na nadadagdagan ayon sa LGU dahil sa nagpapatuloy na rescue operation. Mabilis ang ragasan ng tubig sa Puro Carvic, Bacolod City, Negros Occidental. Ang mga bahay nalubog sa hanggang dibdib na baha. Di na nakapagsalba ng gamit ang ilan at inakyat na rin sa mataas na lugar ang alagang hayop. Sa Barangay 39, umakyat na lang sa bubong ang ilang mga residente. Ganyan din ang sitwasyon ng mga taga-Barangay Singkang Airport. Lampas tao ang tubig sa ilang bahagi, kaya gumamit ng rubber boats ang rescuers ng Red Cross. Maingat na inalalayan ang mga residenteng nasa bubong dahil malapit na sa mga kawad ng kuryente. May ilan namang sa simbahan muna tumuloy. Tiyan ka pangadaan. Sakit pa ako mga tiil, din ko tindog. Halin sa balagay na, wala ka pamahaw kabataan. Wala pa kami kaaway, wala kami kitigang. Siyempre, kasubo, wala pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Sa Barangay 40 naman, may mga kabahayang tinangay ng baha. Masakit Bisan isa, wala kami may na, pahuas, gitinan balay namon. Nang bayo, gamit, lamisa, bangko, electric fan, tanan-tanan, wala. Sa Puro Consuelo, sa Barangay Villamonte, nakunan din ng residente kung paanong tuluyang lamunin ng tubig ang inanod na bahay na ito. May ganyan ding nakunan sa creek malapit sa San Antonio Abad Church. Ayon sa CDRRMO, 26 na barangay sa Bacolod City ang binaha. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado. May ilang stranded din dahil di makadaan sa mga kalsadang lubog sa tubig. Sa Iloilo City, binahari ng ilang pangunahing kalsada, gaya sa Barangay Huervana sa La Paz, kung saan may ilang residenteng sumuong na lang sa baha para makauwi mula sa trabaho. Expected daman nga gabaha, ma-di permit, tag-ulan. Ginlakatula kaya malanda balay namon. Budlay man kay wala ka, bala ang service. Kung makakommute ka, budlay ka man, magulat ka, jeep, para man sa pamilya pangadlaw-adlaw man Sa tala ng LGU, 30 na barangay ang binaha dahil sa malakas na ulan. Sa Barangay Lopez Haina Norte, La Paz, may ilang residenteng lumikas. Kung magtiner, pagid kami to mataas, pagid sa. Tumaas rin ang level ng tubig sa ilang creek sa lungsod. Namahagi na ng relief goods ang LGU kasama ang DSWD sa mga residente sa evacuation centers. Mahigpit naman na minomonitor ang mga ilog at creek sa lungsod dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Muling nalubog sa baha ang maraming lugar sa Cebu dahil sa ulang dala ng bagyong Verpera na 6 na beses nang naglandfall. Hindi lang mga bahay at ari-ari ang nalubog sa tubig ang problema ng marami, kundi pati mga nasawing alagang hayop na hindi na naisalba ng tumaas ang tubig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Imilaabot sa mahigit 200 pamilya ang biktima sa malawakang pagbaha sa Carcar City at bayan ng Barili dito sa Cebu dahil sa bagyong Verbena. Kasunod ng malakas na ulan dahil sa bagyong Verbena. Rumagasa ang baha sa barangay poblasyon sa Carcar City, Cebu. Kaninang madaling araw, umapaw ang tubig sa Nilias Bridge na nagdulot ng baha sa National Highway. Nabutan pa ng GMA Regional TV ang ilang residenteng naglilinis ng establishmento at binahang bahay. Sa orasan ni sir, nagsugod yung baha dito sir. Las 3, niawas ang sabang. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng poblasyon 2. Isang 18 anyos na lalaki naman ang nalunod matapos mangisda kaninang umaga sa bukana ng Sapa kung saan naranasan ang baha.
Ayon sa CDRRMO, ligtas ang isa pang 18 anyos na kasama ng biktima. Ayon sa inisyal na datos ng Carcar City DRRMO, nasa mahigit 100 pamilya o mahigit 400 individual ang apektado ng baha. Walang naitalang casualty o nasugatan dahil sa ipinatupad na preemptive evacuation. Sa bayan naman ng Barili, Cebu, aabot sa 126 na pamilya mula sa 6 na barangay ang apektado ng malawakang baha sa lugar. Umapaw kasi ang Santa Ana River. Although naaraman noon sa mga highway, but ang uban pod kanang wala man gyud sila magdahom kay sa previous nga mga bagyo, dili na nakataas ang tubig nila, so wala sila gikuan sa ato ang kuan na preemptive evacuation. Sa barangay Poblasyon na abutan namin si Jerome na bitbit ang mga namatay niyang manok na nalunod sa baha. Awa sa suba god, wala namang tabang di mga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, kay ianod mo misog. Sa barangay San Rafael naman, may inanod na mga sasakyan. Puti naman ito kuwas dagat na dire. Ang ningwa ni mahipos nga butang. Ambot gani sir. Saon eh. Kaya asak makinaan eh kay paayo mo ko ni gusto ko anta mekaniko. O ya datahan pa patay tanay sa motos kompanya ani. Ato pa sa likod wala kita ni. Oh, wa gyud ni drainage way kagusana ng tubig mo lagi ta namong gihangyo last time nga. Hopefully ba nga tagaan taon ni kagusana ng tubig kay ang tubig manggod mangitay siya kagianan din. Emil, patuloy pang inaalam ng Cebu PDRMO ang kabuang danyos ng malawakang pagbaha. Samantalang nagsidatingan ng maraming mga pasahero dito sa kinilalagyan natin sa Pier 1 ng Cebu City. Matapos ma-resume na ang biyahe ng mga barko. Matapos itinaas o ini-suspend na ng Pag-asa ang itinaas na storm signal dito sa Region 7. Emil? Ingat at maraming salamat. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Mahigit 2,000 pamilya ang binaha sa Habonga, Agusan del Norte, kasunod ng pananalasa ng bagyong Verbena. May ilang natabunan pa ng gumuhong lupa ang tirahan. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mga lupang nakatabo na sa ilang kalsada, mga kalat na naanod, mga sasakyang napuno pa ng putik at basura. Ilan lamang ito sa mga iniwang pinsala matapos ang malakas na ulan hatid ng bagyong Verbena sa bayan ng Habonga, Agusan del Norte. Ang kaniadtong mga kabalayan, karon nahimong puros yuta na lamang. Kinihuman ang nahitabong dakong landslide nini sa barangay A. Beltran sa lungsod sa Habonga, Agusan del Norte. Epekto gyapon sa bagyong Verbena. Swerteng nakaligtas ang pamilya ni Rodrigo. Moto ni singkit ko sa akong anak kung asawa nga magawas na ta kay masing naay segunda. Dito may agi sa sa kusina. Pag igor may kabot diri sa highway pikas kilid, moto nga ning area na pud ang bukid. Moto nga ang among gipuy-an nakuha jud siya nahandos. Itinuturing rin na pangalawang buhay ni Aris ang milagrong makaligtas sa sakuna. Ilang minuto lang kasi bago ito gumuho, tinawag siya ng kanyang kaibigan. Ari nako wa na natabunan na gud tuod. Purot ang mga gamit ang nabili nako short raw brief. Muna lang. Okay, wa makoy baro dito nagdahik. Emosyonal rin nang makausap namin si Nanay Leonora. Nalubog sa baha ang kanyang tindahan at bahay sa barangay Balingguan kahapon. Mahigit 70 taon na raw siyang nakatira sa lugar. Pero ngayon pa lang niya naranasan ang ganong klaseng baha. Sila nalay mahibaw kung sa ilang ikatabang ba. Mga official sa atong gobyerno kung sa inyong ikahatag tabang sa amo. Dawato na mo sa ulay sa payan. Salamat yung kaayo. Umaapila ng tulong ang mga residente. Ayon sa LGU, nasa mahigit 2,000 na pamilya o mahigit 9,000 na mga individual ang apektado ng pagbaha. Ang pinaka-goal maging nato sa tanan disaster response kay zero casualty. And we're glad nga kaloy sa Ginoo luwas sa mga habunganon sa wala mi doon ay mga report of evacuees, no? May mga report of mga need rescue nun, pero luwas sila tanan.
Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kuha na tayo ng update sa bagyong Verbena. Kung hanggang kailan ito magpapaulan sa bansa, yakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy ang pagkilos ng bagyong Verbena palapit sa Palawan matapos mag-landfall ng ilang beses dyan sa Visayas. Ang landfall po nito kahapon sa Bayabas, Surigao del Sur, nasundan pa ng ibang landfall. Dito yan sa Hagna, Bohol, Talisay, Cebu, Vallehermoso sa Negros Oriental, pati na rin po dito sa may San Lorenzo, Guimaras, at ganoon din dito sa Miagao, Iloilo. Sakaling tumama rin sa northern portion ng Palawan, ito na ang magiging ikapitong landfall nitong bagyong Verbena. Huling namataan ng sentro nitong bagyong Verbena sa coastal waters ng Cuyo, Palawan. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 km per hour at yung bugso naman nasa 70 km per hour. Kumikilos po yan pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi posibleng maglandfall o dumikit po yan dito sa northern portion ng Palawan. At bukas, Miyerkules, posibleng nandito na yan sa West Philippine Sea hanggang sa maaaring makalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes. Kumpara kahapon, nabawasan na yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signal number 1. Nakataas po yan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern and central portions ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands. Kasama rin sa ilalim ng wind signal number 1 ang Antique, ganun din ang northwestern portion ng Aklan. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong makaranas sa mga pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero hindi lang po yung bagyong Verbena ang nagpapaulan, kundi pati na rin yung shear line o yung weather system na nabubuo sa banggaan o salubungan nitong malamig na amihan at pati na rin yung mainit na hangin galing dito sa Pacific Ocean. Base po sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon at pati na rin ang Visayas ang uulanin pa rin sa mga susunod na oras. May mga matitinding ulan pa rin na pwede pong magpabaha at magdulot ng landslide. Dito sa mapakitang-kita po, no, halos matakpan na yung Luzon at pati na yung Visayas. So, ibig sabihin, dito po concentrated yung mga pag-ulan. Bukas ng umaga, malakas pa rin po ang ulan dito sa Northern Luzon, ganun din sa ilang bahagi ng Central Luzon, ilang lugar dito sa Calabarzon at Mimaropa, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan naman sa iba pang bahagi ng ating bansa dito sa Visayas at sa Mindanao. Pagsapit po ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin at halos buong bansa po yan, pero kalat-kalat na lamang. At para naman sa Metro Manila, posible rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan pa rin bukas. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.